Or, kahit matigil yung gera tomorrow, bukas, yung taas ng presyo, nandyan pa rin yan ng ilang buwan eh. So, kailangan natin silang matulungan. Ito pong pag-automate or pagkaroon ng fleet card, pwede po ba itong gawin para hindi na po sila kailangan pumila para sa ayuda, mabibigay po yung tulong, at the same time, kung magkano yung nabibigay, na ma-manage nyo rin po. Is that in the plans of DSWD? Your Honor, gusto lang po namin sanang malaman kung ano yung tinutukoy niyang ayuda. Kasi as you know, dalawa po kami nagbigay ng ayuda. Kami po sa DSWD, cash relief assistance po ang binigay namin. At diretso po yun sa mga drivers. Cash or Cash. diretso sa GCash? Or Cash po. Cash talaga. Okay. At base naman po sa mga news reports, napakabilis. Sobrang bilis nga po kasi pupunta ka doon kung ikaw ay na-vet na yung listahan mo. Hindi po dapat pumupunta yung hindi po wala sa listahan. Okay? So, kaya po dapat malinaw. Sa amin po, hindi po totoo yung 21% na accomplishment. So sa amin po, pag malinis yung listahan, dumating yung mga kasama natin driver, babayaran po sila. At yan naman po ay matter of judicial notice. Sige, papaklaro natin kay Mar, no? Ito po bang release ng pondo ay mula sa DSWD, DOTR, LGU? Sino po ba yung nagbigay po ng tulong po sa inyo? Mr. Chair, nakakatawa po. No? Magkatabi pa po sila eh. Ang DOTR at saka ang DSWD, hindi po ba sila nag-uusap kung yung ibibigay po sa amin eh, kung saan po ba ito galing? Hiningan po kami ng listahan ng LTFRB. Sinubmit po namin yung mga master list po namin. Yung pala, ibibigay din po pala sa LGU. Doble ang ginawa po nilang pahirap sa amin. Kailangan namin ng ORCR, pipicturean kami, kasama yung jeepney namin, hawak namin yung driver's license, kasama yung prangkisa, kasama pa po kung saan presinto kami bumoboto. Mr. Chair, totoo po yan at may mga ebidensya po kami. Kung saan po kukunin, hindi po dapat kami yung tinatanong. Hindi po ba? Kayo yung nakakaalam kasi kayo yung magbibigay. Tama po. Okay, Mr. Valbuena, but gusto ko lang kasing matukoy ito, no? Of course, alam natin magkaiba rin yung pondo nila, and kami yung pumupondo po dyan. Kaya gusto namin malaman kung anong pondo yung nagamit ng maayos. So, yung nangyari pong ayuda o payout, sino po yung namimigay? LGU ba? DSWD ba? Sino po mismo yung nagbibigay sa inyo? Para lang klaro sa amin. Ang namigay po kahapon, ang kasama ng LGU ang DSWD. Pero una po kaming pinag-submit ng listahan sa LTFRB. Okay, so ito yung sinasabi namin na kailangan yung response ng gobyerno, iisa lang talaga. No? This is a common theme from Tuesday na alam ko may kanya-kanya kayong mga responsibilidad, pondo at lahat, but we need to have a consolidated approach here. No? Posibleng nagdodoble yung tulong o posibleng akala natin nasa kabilang listahan, yun pala wala sa listahan. We need to have a consolidated approach here, no? So, Mr. Chairman, baka maganda po yung komite, pwedeng i-meet on the side yung mga agencies at yung transport workers natin, maklarify natin yung expectation nila kung ano yung makukuha, magkano yung makukuha, ano yung proseso para malagay sa listahan, ano yung proseso sa pagtanggap ng pera. Kasi kahit yung pagtanggap ng pera, posibleng nakakaantala dun sa pang-araw-araw na pamamasada po nila. So, Mr. Chairman, can the committee convene this on the side? Ang balak po talaga namin magkaroon ng mga technical working groups bawat sector, no? Kasi iba-iba yung pangangailangan, we'll get more details. Pero just to comment on that, kaya kailangan ng isang cohesive national contingency plan dahil nagbibigay yung DSWD ng ayuda, nagbibigay si DOTR, LTFRB ng pantawid pasada, pero parehong tulong yun. No? At ako, kung tatanungin, pinaka-effective pa rin ay yung fuel subsidy na diretso sa card. Kasi gagamitin ng tao yan sa pangkarga ng fuel, hindi gagamitin yan sa ibang bagay. Yung cash nakakatulong, pero hindi natin alam kung saan gagastusin. Unlike yung fuel subsidy, diretso na. At yan ang ginagawa na matagal na. Ilang dekada na natin ginagawa yan. No? So, but we'll pursue that later on. Go ahead, Mr. Valbuena. Opo,
meron pong 2.5 billion pesos ang DOTR na para sa fuel subsidy. Tama rin po si ASEC o USEC ng DSWD. Alin po doon ang pinagkuhanan po natin? So gusto rin namin malinawan kung makakakuha pa po ba kami sa DOTR doon sa 2.5 billion o doon sa AIC. So ano po ito? Kaya po kami nagtatanong. Kaya nga dapat ano talaga yan, nag-using gobyerno, no. At yung Pantawid Pasada, nakadesenyo talaga yan, even yung special provision para sa fuel subsidy, no. At yan ang mas magandang mekanismo dahil diretso yan doon sa fuel card, no. So with that, Senator Lauren, you have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Mr. Valbuena. Ramdam namin ang iyong mga sinabi at lahat ng mga sabi niyong pumila ng napakainit tapos wala naman natanggap. At inuutos ng komite with the permission of the chair na sagot po ng maayos in a memo form kasi hindi maliwanag. Tama si Mr. Valbuena, saan nanggaling yung pondo? DOTR ba na 2.5B or DSWD na AIX? Hindi natin alam, mas malaki yon para malaman nila at bakit hindi yung buong listahan at ilang porsyento lang nakatanggap. Kung hindi kaya ng mga ASEC, USEC director na nandito ngayon, pero kailangan mabigyan natin ng sagot ang grupo ng Manibela through Mr. Valbuena. 12:19, siguro naman bago bumaba ang araw ngayong araw na ito, ay masasagot tayo ng DOTR, LTFRB na nagbigay ng listahan at ng DSWD. Can I ask that, Mr. Chair, base sa question ni Dr. Bam Aquino? I mean, it's not ask, it's a demand kasi hindi siya nasagot ng kompleto dahil hindi sila sigurado saan nanggaling yung pondo. DOTR, DSWD, or LGU, at bakit yung iba hindi nakatanggap. Wag muna ito sa time ko dahil kino-continue ko lang yung sinasabi ni Senator Bam Aquino. Pero ramdam po namin ang paghihirap po at yung buod ng inyong mensahe. At bago matapos ang hearing ay dapat may sagot na ang ahensya ng gobyerno na inyong binanggit. Salamat po. Ngayon, bumalik po tayo, nabanggit ni Senator Marcoleta kanina, yung replacement cost. Kung sino man ahensya ng gobyerno ang sasagot nito, it would be perhaps DOE, my friend Yusek Wimpy again, or would it be DOF? Simple. Tama ba na yung replacement cost method in pricing allows the oil companies to impose the current world prices despite their present stocks? Alam ko, ito'y napag-usapan, narinig ko, pero parang hindi ba maliwanag yung sagot? At ano pang ibang mga maaring paraan or viable methods bilang alternatibo dito para yung pass-on sa mga consumers ay hindi immediate or hindi mangyari. So, gusto kong maintindihan yan dahil nung March 9, ang DOE ang nagpaliwanag tungkol dito sa lumang stock. Sabi nga nila, replacement cost. Kahit dumating na dito ang presyo ay hindi price ng date of delivery, pero yung practice daw, kinocompute yung historical average at ina-assume na yung cost sa pagbili ng bagong stock. Yun yung sinabi ng DOE bilang paliwanag sa basis ng replacement cost. So, gusto ko pong maintindihan ito dahil sa pagsaliksik ko naman ay hindi dapat ginagamit ang replacement cost. Again, correct me if I'm wrong, because my Supreme Court decision na nagsabi, na nag-rule na yung replacement cost is an invalid substitute for fair value and is almost meaningless number in the economic and accounting sense. The use of replacement cost as a methodology for computing the value of assets, goods, and services has been shunned by the Supreme Court. So,